What are you looking at? Your muscles. What about them? Nagsisimula ang kwento sa isang pamilyang naglalakbay sa buong Europa. Kabilang sa kanila si Richard, isang batang lalaki, at ang kanyang pinsan na si Emily na 7 taong gulang. Kasama rin nila ang ama ni Richard at ang kusinero ng barko. Bukod sa kanilang grupo, may iba pang mga pasahero sa barko. Ngunit bigla, nagkaroon ng sunog sa sasakyang dagat. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kumilos ang kusinero, si Patty. Agad niyang sinagip ang 2 bata at isinakay sa maliit na bangka. Ilan pang pasahero ang nakatakas, ngunit dahil sa makapal na usok, sila ay nagkahiwa-hiwalay. Nawala sina Patty at ang mga bata sa grupo. Ngayon, si Patty ay naiwan sa gitna ng karagatang Pasipiko kasama ang 2 batang musmos. Isang umaga, paggising ni Emily, napansin niyang may isang isla sa di kalayuan. Tuwa siyang itinuro iyon kina Patty at Richard. Labis ang galak ni Patty at nagsimulang sagwanin ang bangka papunta sa lupa hanggang sa marating nila ang pampang. Pagdating nila, natuklasan nila ang mga ibon, sariwang bukal ng tubig at saganang pagkain. Nakahinga sila ng maluwag at nagkaroon ng pag-asa na mabubuhay sila hanggang dumating ang tulong. Sa kanilang paggalugad, nakakita sila ng isang lata na puno ng alak. Ngunit bago sila makapagpahinga, natagpuan ni Richard ang isang bungo ng tao. Palatandaan na may ibang taong minsang tumira roon. Dahil sa takot, binalaan ni Patty ang mga bata na huwag kakain ng pulang prutas sa kagubatan dahil ito ay lason. Makalipas ang ilang araw, tinuruan ni Patty si Richard ng mahahalagang kasanayan kung paano mangisda, gumawa ng tirahan, at mabuhay sa isla. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang mga bata, uminom si Patty. Sa katahimikan ng gabi, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa kabilang panig ng isla. Kinaumagahan, sinuri niya ito at nadiskubring may bakas ng dugo at mga labi sa mga bato. Gulat na gulat, agad siyang bumalik at binalaan ang mga bata na huwag lalapit doon. Lumipas ang mga araw. Isang gabi, labis na uminom si Patty at nagtawanan pa sila ng mga bata bago siya tuluyang nakatulog. Ngunit nang magising siya sa kalagitnaan ng gabi, tahimik siyang umalis. Kinaumagahan, hindi na siya makita ni na Richard at Emily. Sa paghahanap nila sa dalampasigan, natagpuan nila ang walang buhay na katawan ni Patty. Labis ang kanilang kalungkutan at takot, kaya iniwan nila ito at bumalik sa kanilang kubo. Gabi iyon, ng matinding pag-iisa, bumulong si Emily na baka dapat silang umalis at maghanap ng ibang isla. Pagsikat ng araw, nag-impake sila ng ilang gamit at nagsimulang maglayag patungo sa kalapit na isla. Doon, kinamit nila ang mga aral ni Patty: pagtayo ng bahay, paghahanap ng pagkain, at dahan-dahang pagbuo ng bagong buhay. Lumipas ang mga taon, lumaki silang dalawa at naging ganap na mga adulto, sanay na sa buhay sa isla. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang lahat. Naramdaman nila ang kakaibang damdamin sa isa't isa, mga emosyon na hindi nila maipaliwanag. Araw-araw, lalo itong tumitindi. Madalas mahuli ni Richard si Emily na nakatingin sa kanya tulad ng ginagawa rin niya. Hindi nila lubos maunawaan, ngunit may pagbabago sa pagitan nila. Isang hapon, habang naglalakad si Emily mag-isa, narinig niya ang tunog ng mga tao mula sa malayo. Sinundan niya ito hanggang sa matagpuan ang isang kakaibang estatwa na may bakas ng dugo. Sa takot, tumakbo siya pabalik at isinalaysay kay Richard. Galit siyang pinaalalahanan ni Richard na huwag kailanman lalampas sa ipinagbabawal na bahagi ng isla. Nang gabing iyon, na naginip si Emily na nalunod at naglaho si Richard. Nagising siyang umiiyak at niyakap ito. "Mangako kang hindi mo ako iiwan," pakiusap niya. Sumagot si Richard, "Nangako ako." Sa sandaling iyon ng damdamin, naghalikan sila, ngunit agad na umurong si Emily. Naguguluhan at nalulungkot. Kinaumagahan, umiwas si Richard at nang lapitan siya ni Emily, naggalit siya. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni Richard ang isang barko sa di kalayuan. Agad siyang bumalik at sinindihan ng apoy na magsisilbing senya. Ngunit nadiskubring hindi ito inihanda ni Emily. Nang tanungin niya, inamin ni Emily na ayaw na niyang umalis sa isla. Ramdam niyang dito ang kanyang tahanan. Samantalang si Richard ay nananabik makabalik. Dahil sa galit, nagtangkang gumawa ng sariling balsa si Richard. Ngunit nawasak ito sa dagat kaya napilitan siyang bumalik. Nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo at sa tindi ng galit, itinapon ni Richard ang mga gamit ni Emily at pinalayas siya. Walang mapuntahan, nagtago si Emily sa isang maliit na kuweba habang bumabagyo. Wasak na ang kanilang samahan, kapwa sugatan at nagdurusa. Isang araw, bumisita si Emily sa estatwa upang mag-alay ng bulaklak. Pag-uwi niya, aksidenteng naapakan niya ang isang laso na isdang bato. Kasakit siya at nawala ng ilang araw. Sa pag-aalala, hinanap siya ni Richard at natagpuan na mahina at nagdurusa. Ikinuwento ni Emily ang nangyari at sa kanyang kahinaan hiniling niyang dalhin siya ni Richard sa estatwa upang manalangin para sa paggaling. Dinala siya ni Richard doon at matapos ang ilang oras ng pahinga at dasal, unti-unti siyang gumaling. Habang bumabalik ang kanyang lakas, muling naglapit ang kanilang damdamin. Muli silang nagtawanan, nagbahagi ng mga kwento at naging mas malapit. Lumalim ang kanilang pagmamahalan hanggang isang araw, inamin nila ang kanilang tunay na damdamin at ipinahayag ito ng lubusan. Mula noon, napuno ng saya at pag-ibig ang kanilang mga araw. Ngunit di nagtagal,
Napansin ni Richard na madalas mapagod si Emily. Nang tanungin niya, inamin nitong tila gumagalaw mag-isa ang kanyang tiyan. Hinawakan ito ni Richard at naramdaman ang mahinang paggalaw. Sa gulat nila, napagtanto nilang may buhay na tumutubo sa kanyang sinapupunan. Isang gabi, nakarinig si Richard ng kakaibang tunog at nadiskubring may katotohanan di sila nag-iisa. May tribong katutubo na dumarating sa isla para sa mga ritual at sakripisyo. Dahil sa takot, tumakbo siyang pabalik. Ngunit narinig niya si Emily na sumisigaw. Nang tumakbo siya, nakita niyang nanganganak si Emily sa ilalim ng maliit na silungan. Sa tulong ni Richard, ligtas siyang nanganak ng isang sanggol na lalaki. Labis silang natuwa at pinangalanan itong Patty bilang alaala sa kanilang yumaong kaibigan. Lumaki ang bata na masigla at pinaalalahanan ni Richard si Emily na umiwas sa mapanganib na bahagi ng isla. Isang araw, bumalik siya sa lumang pampang kung saan minsang kasama nila si Patty at natagpuan ang kanyang mga labi na muling nagpaalala ng kanilang nakaraan. Lumipas ang mga buwan, lumaking masayahin ang batang si Patty at naging masagana ang kanilang munting pamilya. Ngunit isang hapon, habang naglalaro sila sa tabing dagat, dumating ang isang bangka. Nasa loob nito ang ama ni Richard. Dahil puno ng dumi ang mukha ni Richard, hindi siya nakilala ng ama at naglayag palayo. Nakita ni na Richard at Emily ang bangka, ngunit piniling huwag sumama. Masaya na sila sa kanilang buhay. Kalaunan, bumisita silang tatlo sa dating isla at si Patty, nang hindi alam, pumitas ng pulang prutas at inilagay sa kanilang bangka. Sa pagbabalik nila, nahulog ang sagwan sa dagat. Sinubukan ni Emily na abutin, ngunit nabigo. Kaya tinawag si Richard na agad tumakbo at sumisid. Hindi niya alam, may pating napapalapit. Sa takot, hinagis ni Emily ang isang kahoy upang itaboy ito. Ligtas sila. Ngunit inanod ang bangka patungo sa malawak na dagat. Lumipas ang mga araw na walang pagkain o tubig. Nang hihina, labis nilang inalala ang kanilang anak. Sa ikalawang araw, nakita nilang kumakain si Patty ng pulang prutas. Huli na para pigilan siya. Kinuha ni Richard ang natira, hinati ito at ibinahagi kay Emily. Tinanggap nila ang kanilang kapalaran at humiga ng magkakayak. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanilang kwento. Mula sa malayo, nakita ng ama ni Richard ang kanilang bangka na palutang-lutang at agad na lumapit. Sa kanyang paglapit, laking ginhawa niyang natagpuan sina Richard, Emily at ang kanyang apo, buhay, payapang natutulog. At doon nagwakas ang kanilang kwento. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag mo kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga kwento.